Isang malakas na lag-apak ang bumasag sa katahimikan ng malaking sala. Kasunod nito ay ang matinis na tunog ng nabasag na kristal sa sahig. Hindi pa man nakakahuma ang 8 taong gulang na si Mia. Naramdaman na niya ang nag-aapoy na hapdi sa kanyang kaliwang pisngi. Napadapa siya sa sahig dahil sa lakas ng sampal. Nangangatog ang kanyang mga tuhod habang dahan-dahan niyang iniaangat ang kanyang tingin. Sa kanyang harapan, nakatayo si Vanessa, ang kanyang madrasta. Nanlilisik ang mga mata nito at ang magandang mukha nito ay nababalot ng puot na tila ba isang demonyo. Napahawak si Mia sa kanyang pisngi. Mainit, masakit. Pero mas masakit ang nakita niya sa daliri ni Vanessa na nakataas pa rin matapos siyang sampalin. Ang singsing. Ang singsing na may malaking diamante na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Iyon ang singsing ng kanyang yumaong ina. Ang singsing na dati humahaplos sa kanyang buhok tuwing gabi bago siya matulog. Ngayon, ang singsing ding iyon ang ginamit para saktan siya. Tumulo ang luha ni Mia, hindi lang dahil sa sakit ng sampal, kundi dahil sa pangungulila sa kanyang tunay na ina na hindi na kailanman babalik para ipagtanggol siya. Tanga! Sigaw ni Vanessa. Ang boses nito ay matiles na parang bubog. Isang simpleng baso ng tubig, hindi mo pa maibigay ng maayos? Gusto mo ba akong buhusan ng mainit na tubig? Ha? Sorry po, Tita Vanessa. Humahagulgol na sagot ni Mia. Ang boses niya ay halos hindi lumabas sa takot. Nadulas lang po ako. Akmang sasampalin uli siya ni Vanessa nang biglang bumukas ang pinto ng kusina. Mabilis na tumakbo palapit si Yaya Teresa, ang tanging kakampi ni Mia sa malaking bahay na yon. Agad na dinaluhan ni Yaya Teresa ang bata at niyakap ito ng mahigpit na parang gusto niyang saluhin ang lahat ng sakit. Ma'am, tama na po. Bata lang po si Mia. Pagmamakaawa ni Teresa habang hinihimas ang likod ng umiiyak na bata. Huminto si Vanessa. Huminga siya ng malalim at biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa pagiging demonyo, bigla itong naging maamo pero may kakaibang kilabot sa kanyang mga ngiti. Tiningnan ni Vanessa ang orasan sa dingding. Malapit nang dumating si Roberto, ang ama ni Mia. Kailangan niyang gumawa ng eksena. Isang eksena na magtatanggal sa kaisa-isang tinik sa kanyang lalamunan, si Yaya Teresa. Sige, malumanay na sabi ni Vanessa, pero ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig. Lumapit siya kay Teresa at kay Mia, kunwari ay nag-aalala. Hinawakan niya ang balikat ni Teresa. Pasensya na, Teresa. Mainit lang ang ulo ko. Tulungan mo na siyang tumayo. Habang abala si Teresa sa pagpapatahan kay Mia at pagpupunas ng luha ng bata, mabilis na hinubad ni Vanessa ang singsing mula sa kanyang daliri. Pasimple at walang tunog niyang inihulog ito sa malaking bulsa ng apron na suot ni Teresa. Wala ni isa sa kanila ang nakapansin, kahit si Mia, na nakasubsob ang mukha sa dibdib ng kanyang yaya, ay walang kamalay-malay sa bitag, nakakatapos lang ilatag. Bumitaw si Vanessa at umatras ng ilang hakbang. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Tumili siya ng pagkalakas-lakas, isang tili na umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Ang singsing ko! Nasaan ang singsing ko? Nagulat si Teresa at napatingin kay Vanessa. Ma'am, ano pong sinasabi niyo? Ang engagement ring ko! Suot-suot ko lang yun kanina. Sigaw ni Vanessa habang hysterical na tinitingnan ang kanyang mga kamay. At pagkatapos ay ang sahig. Nawawala ang singsing. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang malaking pinto sa main entrance. Pumasok si Roberto. Suot ang kanyang dark glasses at hawak ang tungkod na kanyang gabay. Baka sa mukha niya ang pagod mula sa trabaho. Anong ingay yan? Barumbadong tanong ni Roberto. Rinig na rinig ko kayo hanggang sa labas. Mabilis na tumakbo si Vanessa palapit sa asawa. Kumapit siya sa braso nito at humagulgol ng iyak. Isang iyak na puno ng kaplastikan pero kapani-paniwala sa pandinig ng isang bulag. Hon, Roberto,
Ang singsing. Ang singsing na bigay mo. Humihikbi niyang sumbong. Kumunot ang noo ni Roberto. Anong nangyari sa singsing? Nawawala. Suot ko lang kanina. Tapos nilapitan ako ni Teresa at ni Mia. Paratang ni Vanessa habang masama ang tingin kay Teresa. Sila lang ang lumapit sa akin. Napasinghap si Teresa. Sir, hindi po totoo yan. Wala po akong kinukuha. Mabilis na depensa ng yaya. Niyakap ni Teresa si Mia nang mas mahigpit. Ramdam niya ang panginginig ng bata. Huwag kang magsinungaling, Teresa. Sigaw ni Vanessa. Ikaw ang dumikit sa akin kanina nung tinulungan mo ang batang yan. Ikaw lang ang may pagkakataong kumuha nun. Bumigat ang hangin sa loob ng sala. Dahan-dahang naglakad si Roberto palapit sa kanila. Ang tunog ng kanyang tungkod sa sahig ay parang countdown ng isang bomba. Tok, tok, tok. Huminto siya sa tapat ni Teresa. Amoy ni Mia ang pamilyar na pabango ng kanyang ama. Pero sa halip na maging panatag, lalo siyang natakot. Iba ang aura ng kanyang ama ngayon. Madilim. Walang pasensya. Teresa, mababang boses na sabi ni Roberto. Alam mong ayoko sa magnanakaw. Sir, parang awa niyo na. Umiiyak na sagot ni Teresa. 15 taon na akong naninilbihan sa inyo. Hindi ko po magagawa yon. Kung gayon, wala kang dapat ikatakot kung kakapkapan ka. Singit ni Vanessa na may ngiting tagumpay sa kanyang labi. Walang imik na iniabot ni Roberto ang kanyang kamay. Naghintay siya. Nanginginig na humiwalay si Teresa kay Mia at lumapit kay Roberto. Sige po, sir. Patutunayan ko po na malinis ang konsensya ko. Itinaas ni Teresa ang kanyang mga kamay. Sinimulan ni Roberto ang pagkapa. Mula sa balikat, pababa sa tagiliran. Pinanood ito ni Mia ng may nanlalaking mga mata. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na si Tita Vanessa ang may kasalanan. Pero walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Bumaba ang kamay ni Roberto sa may baywang ni Teresa. Sa bulsa ng apron, huminto ang kamay niya. Nanigas si Teresa. Dahan-dahang inilabas ni Roberto ang kanyang kamay mula sa bulsa ng yaya. Sa kanyang palad, kumikinang ang nawawalang singsing. Bumagsak ang katahimikan sa buong kwarto. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ni Mia. Hinawakan ng mahigpit ni Roberto ang singsing. Ang kanyang mga knuckles ay namuti sa gigil. Ang mukha niya ay unti-unting namula sa galit na hindi maipinta. Huminga siya ng malalim. Handa nang bitawan ang salitang wawasak sa mundo ni Mia. Parang binuhusan ng yelo ang buong katawan ni Teresa. Nakatitig siya sa singsing na hawak ni Roberto. Ang singsing na nanggaling mismo sa kanyang bulsa. Hindi siya makahinga. Ang tibok ng puso niya ay parang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Paano napunta yon doon? Wala siyang ibang ginawa kundi ang aluin si Mia. Napatingin siya kay Vanessa. Nakita niya ang mabilis na pagkibot ng labi ng madrasta. Isang pigil ng ngiti na agad ding napalitan ng huwad na pagkagulat. Sa sandaling iyon, naintindihan na ni Teresa ang lahat. Bitag ito. Sir, maniwala po kayo. Nanginginig ang boses ni Teresa habang lumuluhod siya sa sahig at pilit na inaabot ang laylayan ng pantalon ni Roberto. Hindi ko po alam kung paano napunta yan sa bulsa ko. Wala po akong ninakaw. Hinawi ni Roberto ang kanyang paa, dahilan para matumba si Teresa. Ang mukha ng amo, na dati puno ng respeto sa kanya, bilang tagapag-alaga ng pamilya sa loob ng mahabang panahon, ay nababalot na ngayon ng pandidiri. Kitang-kita ko, Teresa. Hawak ko mismo ang ebidensya. Madiin na sabi ni Roberto. Ang boses niya ay mababa, pero puno ng panganib. Pinagkatiwalaan kita. Ang akala ko, itinuring mo ng pamilya si Mia at ang asawa ko. Pamilya ko po si Mia, sir. Mahal na mahal ko ang batang yan. Sigaw ni Teresa, umaagos na ang luha sa kanyang mga mata. Kaya hinding-hindi ko po gagawin yan. Lumapit si Vanessa kay Roberto
at humawak sa braso nito, parang isang ahas na pumulupot sa kanyang biktima. Bumulong ito, pero sapat ang lakas para marinig ni Teresa ang lason sa bawat salita. Honey, sabi ko naman sa'yo, mahirap magtiwala sa mga taong galing sa hirap. Minsan, kapag nakakita sila ng pagkakataon, kakagatin nila ang kamay na nagpapakain sa kanila. Umiling-iling si Teresa. Hindi totoo yan, Ma'am Vanessa. Alam niyo ang totoo. Kayo ang lumapit sa akin kanina. Aba, at ako pa ang pinagbintangan mo. Nanlalaki ang matang sagot ni Vanessa. Umaakto na parang aping-api. Roberto, naririnig mo ba siya? Matapos niyang nakawin ang singsing ko, ako pa ang masama? Napuyos ang galit ni Roberto. Tama na! Sigaw niya. Nayanig ang buong sala. Kahit si Mia na nasa isang sulok ay napahagulhol ng malakas sa takot. Guard! Tawag ni Roberto. Mabilis na pumasok ang dalawang malalaking gwardya mula sa labas. Sir? Kaladkarin niyo ang babaeng ito palabas. Utos ni Roberto habang nakaturo kay Teresa. Ayoko nang makita ang pagmumukha niya sa pamamahay na ito. Ngayon din. Sir, wag po. Parang awa niyo na. Pagmamakaawa ni Teresa habang hinahawakan siya ng mga gwardya sa magkabilang braso. Huwag niyo akong ilayo kay Mia. Wala pong mag-aalaga sa kanya. Pumiglas si Teresa. Buong lakas siyang kumawala dahil nakita niyang tumatakbo si Mia palapit sa kanya. Yaya! Yaya! Iyak ng bata. Ang maliliit nitong kamay ay nakalahad. Mia! Sigaw ni Teresa. Mia, anak! Aabutin na sana niya ang kamay ng bata. Pero mabilis na hinarang ni Vanessa si Mia. Hinawakan ni Vanessa ng mahigpit ang braso ng bata. Baon ang mga kuko sa balat nito. Dito ka lang, bulong ni Vanessa kay Mia. Pero ang tingin niya ay nakapako kay Teresa. Isang tingin na nagsasabing akin na siya ngayon. Bitawan mo siya. Masama kang babae ka. Sigaw ni Teresa habang hinihila siya ng mga gwardya palayo. Si Roberto, buksan niyo ang mga mata niyo. Nasa panganib ang anak niyo kay Vanessa. Pero nakatalikod na si Roberto. Bingi na siya sa katotohanan. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang galit sa kanyang puso at ang mga bulong ng kanyang asawa. Kinaladkad si Teresa palabas ng pinto, pababa ng hagdanan ng mansyon hanggang sa marating nila ang malaking bakal na gate. Ibinato siya ng mga gwardya sa sementadong kalsada. Nasugatan ang kanyang tuhod at siko pero hindi niya ininda ang sakit ng katawan. Ang masakit ay ang tunog ng pagsara ng gate. Klang! Isang malakas na tunog na parang humati sa kanyang mundo. Bumagsak ang ulan. Sabay sa pagbagsak ng luha ni Teresa, agad siyang bumangon at kumapit sa mga rehas ng gate. Mia! Mia! Tawag niya. Kahit alam niyang hindi na siya maririnig ng bata sa loob ng malaking bahay. Basang-basa na siya ng ulan, nanghihina. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, at ang pangalan niya ay sira na. Tumingala siya sa bintana ng kwarto ni Mia sa ikalawang palapag. Nakita niya ang anino ni Vanessa sa bintana. Nakatingin ito sa kanya sa ibaba. Kahit malayo, kitang-kita ni Teresa ang nangiti sa labi ng madrasta. Kumaway pa ito ng dahan-dahan na parang nagpapaalam sa isang basurang itinapon. Nag-init ang dibdib ni Teresa. Pinahid niya ang ulan at luha sa kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang palad. Hindi ito ang katapusan. Hinding-hindi niya hahayaan na saktan ng demonyong yon ang alaga niya. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapatatag ang kanyang nanginginig na tuhod. Babalik ako, Mia. Bulong ni Teresa sa hangin, isang pangako na kasing bigat ng langit at lupa. Babalik ako at ililigtas kita. Tandaan mo yan. Sa huling pagkakataon, tinitigan niya ang mansyon na naging tahanan niya ng mahabang panahon bago siya tumalikod at naglakad palayo sa dilim ng gabi. Nanginginig ang mga kamay ni Vanessa habang nakatingin sa umiilaw na screen ng kanyang cellphone. Unknown number.
Alam na niya kung sino ito. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili bago niya sinagot ang tawag. Dinala niya ang telepono sa kanyang tainga pero hindi siya nagsalita. Vanessa! Bati ng isang boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Malamig. Magaspang. Boss! Sagot ni Vanessa, halos pabulong. Tumingin siya sa paligid ng kanyang kwarto para siguraduhing walang nakikinig. Sabi ko naman sa'yo, kailangan ko pa ng kaunting oras. Tumawa ng mahina ang lalaki sa kabilang linya. Oras? Ubos na ang oras mo, Vanessa. Ang 5 milyon na utang mo sa sugal, naging 7 na dahil sa interes. Napahawak si Vanessa sa kanyang leeg. Parang may imaginaryong lubid na sumasakal sa kanya. Babayaran kita. Pangako. Giit niya. Pero ramdam niya ang pawis na tumutulo sa kanyang noo. Nagawa ko na ang unang hakbang. Wala na ang sagabal. Wala na ang yaya. Wala akong pakialam sa yaya. Putol ng lalaki. Ang gusto ko ay ang pera. Bibigyan kita ng 5 araw. 5 araw, Vanessa. Kapag wala pa ang pera, alam mo na ang mangyayari. Hindi lang ang maganda mong mukha ang mawawala sa'yo. Tuot, tuot, tuot. Naputol ang linya. Nabitawan ni Vanessa ang cellphone sa ibabaw ng kama. 5 araw. Kailangan niyang makuha ang control sa trust fund ni Mia sa loob ng 5 araw. At ang tanging paraan para magawa yon ay kung pipirma si Roberto o kung mawawala na si Roberto sa eksena. Pero hindi pa pwede mamatay ang asawa niya. Masyadong mainit sa mata ng mga abogado. Kailangan lang niyang patulugin ito. Tumayo si Vanessa at nagpunta sa kanyang vanity mirror. Binuksan niya ang isang maliit na jewelry box. Sa ilalim ng mga kwintas at hikaw, may nakatagong isang maliit na pakete ng gamot. Pampakalma. Pero kung dodoblehin ang dosage, kaya nitong gawing gulay ang kahit sinong matipunong lalaki. Kumuha siya ng 2 tableta. Dinurog niya ang mga ito gamit ang likod ng kutsara hanggang sa maging pinong pulbos. Ngumiti siya sa salamin. Isang ngiti na puno ng takot at desperasyon. Lumabas siya ng kwarto at dumaan sa silid ni Mia. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Sumilip siya. Nakita niya ang bata na nakaupo sa sulok, yakap-yakap ang isang lumang manika at humihikbi ng tahimik. Biglang uminit ang ulo ni Vanessa. Ang batang ito ang dahilan kung bakit siya naghihirap. Kung hindi dahil sa pesting trust fund na yan na nakapangalan sa bata, sana ay bayad na siya sa utang niya noon pa. Pumasok siya sa kwarto. Napapitlag si Mia at mabilis na umatras. Puno ng takot ang mga mata. Tita! Lumapit si Vanessa at hinawakan ang baba ng bata. Madiin, masakit. Tumigil ka sa kakaiyak. Bulong ni Vanessa. Umalis na ang yaya mo dahil magnanakaw siya. At ikaw, kung ayaw mong may mangyaring masama kay Teresa sa labas, nanlaki ang mga mata ni Mia. Kung ayaw mong ipahanap ko siya at ipaputol ang dila niya, pagpapatuloy ni Vanessa, huwag na huwag kang magsusumbong sa daddy mo tungkol sa kahit anong nakikita mo dito. Naiintindihan mo? Tumango ng mabilis si Mia, nanginginig sa takot. Good girl. Binitawan ni Vanessa ang bata at tumalikod. Dumiretso siya sa kusina. Nagtimpla siya ng salabat, ang paboritong inumin ni Roberto bago matulog. Mainit na tubig, luya, kalamansi, at ang espesyal na sangkap, ang dinurog na gamot. Hinalo niya ito ng maigi hanggang sa matunaw ang lahat ng pulbos. Amoy na amoy ang tapang ng luya, sapat na para matakpan ang pait ng gamot. Dinala niya ang tasa sa study room kung saan naroon si Roberto. Nakaupo ang asawa niya sa harap ng mesa, hinihilot ang sentido. Mukhang problemado pa rin ito sa nangyari kanina. Hon, malamig na tawag ni Vanessa habang pumapasok. Nag-angat ng tingin si Roberto, bagamat hindi siya nito nakikita. Vanessa, tulog na ba si Mia? Oo, tulog na. Pagod na pagod kakaiyak ang bata
dahil sa ginawa ng yaya niya. Pagsisinungaling ni Vanessa habang inilalapag ang tasa sa tapat ng kamay ni Roberto. Uminom ka muna. Ginawan kita ng salabat para kumalma ang nerves mo. Napabuntong hininga si Roberto. Salamat, Hon. Hindi ko lang talaga matanggap na nagawa yon ni Teresa. Hayaan mo na yon. Ang mahalaga, ligtas tayo. Ligtas si Mia, sabi ni Vanessa habang minamasahe ang balikat ng asawa. Sige na, inumin mo na habang mainit. Kinapa ni Roberto ang tasa. Dahan-dahan niya itong iniangat sa kanyang mga labi. Pinanood ni Vanessa ang bawat lagok ng kanyang asawa. 1, 2, 3, hanggang sa maubos ang laman ng tasa. Ibinaba ni Roberto ang tasa sa mesa. Masarap. Salamat. Walang anuman, sagot ni Vanessa. Ilang sandali pa, napahawak si Roberto sa kanyang ulo. Bakit parang nagsimulang mabulol ang kanyang pagsasalita? Bakit parang biglang bumigat ang talukap ng mga mata ko? Pagod lang yan, Roberto. Bulong ni Vanessa sa tainga nito. Sinubukan ni Roberto na tumayo, pero nang hina ang kanyang mga tuhod, bumagsak siya pabalik sa kanyang leather chair. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang yumuko sa mesa. Roberto? Tawag ni Vanessa. Walang sagot. Narinig na lang niya ang mabigat at malalim na paghinga ng asawa. Hinaplos ni Vanessa ang buhok ni Roberto. Matulog ka lang, bulong niya habang nakatingin sa kawalan. Dahil pagising mo, akin na ang lahat. Parang may martilyong pumupukpok sa loob ng ulo ni Roberto nang magising siya. Ang bigat ng kanyang pakiramdam. Para siyang lumangoy sa isang lawa ng putik. Mabagal, malagkit at nakahihilo. Sinubukan niyang ibuka ang kanyang mga mata, pero wala ring silbi. Kahit nakadilat, dilim lang ang kanyang nakikita. Kinapa niya ang espasyo sa tabi niya sa kama. Malamig ang kabilang parte ng higaan. Wala si Vanessa. Bumangon siya ng dahan-dahan, humawak sa kanyang sentido na tila binibiyak sa sakit. Bakit ganito? Dati naman, kahit pagod siya sa trabaho, hindi ganito kabigat ang gising niya. Ang isip niya ay laging malinaw. Ngayon, parang may ulap na bumabalot sa lahat. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, may narinig siyang isang tunog. Mahina. Paputol-putol. Parang hikbi ng isang bata na pilit na pinipigilan. Mia! Bulong ni Roberto sa sarili. Kinuha niya ang kanyang tungkod sa gilid ng kama. Ang instinct ng isang ama ay biglang nabuhay. Pilit na nilalabanan ang hilo na dulot ng gamot. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng kwarto. Kinapa niya ang pader ng hallway bilang gabay. Habang palapit siya ng palapit sa kwarto ng anak, palakas ng palakas ang hikbi. Nakabukas ng bahagya ang pinto ni Mia. Pumasok si Roberto. Mia? Anak? Tawag niya ng mahina. Biglang tumigil ang iyak. Narinig niya ang mabilis na paggalaw ng kumot, parang may nagtatago. Anak, si Daddy ito. Malamig na sabi ni Roberto habang dahan-dahang lumalapit sa kama. Bakit gising ka pa? Umupo siya sa gilid ng kama ng anak. Kinapa niya ang katawan ng bata sa ilalim ng kumot. Naramdaman niya ang maliit na katawan ni Mia. Nanginginig. Basang-basa ng pawis at luha. Shh! Tahan na! Bulong ni Roberto habang hinahaplos ang braso ng anak. Biglang napapiksi si Mia. Aray! Daing ng bata. Natigilan si Roberto. Kakaiba ang naging reaksyon ng anak. Hindi ito simpleng gulat. Sigaw ito ng nasasaktan. Dahan-dahang kinapa ni Roberto ang braso ng anak kung saan siya humawak kanina. Ang kanyang mga daliri na naging mata niya sa nakalipas na mga taon ay nakaramdam ng isang bagay na hindi tama. May bukol, mahaba, matigas, mainit. Hindi ito kagat ng insekto. Parang pinalo ng isang matigas na bagay. Parang latay. Kumabog ang dibdib ni Roberto. Nawala ang antok niya. Mia, seryosong tanong niya, anong nangyari sa braso mo? Bakit may pasa ka? Naramdaman niya ang pagpigil ng hininga ni Mia. Ang bata ay nanigas sa kanyang tabi.
Di, Daddy! Garalgal ang boses ni Mia. Sasagot na sana ang bata nang biglang bumukas ang ilaw sa kwarto. Narinig ni Roberto ang mabilis na yabag ng mga paa. Roberto? Ang boses ni Vanessa. Matamis, pero may halong kaba na pilit itinatago. Anong ginagawa mo dito, Hon? Dapat nagpapahinga ka, sabi ni Vanessa habang mabilis na lumalapit sa kanila. Hindi binitawan ni Roberto ang braso ni Mia. Humarap siya sa direksyon ng asawa. Wala siyang nakikita pero ramdam niya ang tensyon sa hangin. May latay ang anak ko, Vanessa. Umiiyak siya. Anong nangyari sa kanya? Naramdaman ni Roberto na huminto si Vanessa sa tapat nila. Amoy niya ang pabango ng asawa, pero sa ilalim nito, amoy niya ang usok, amoy sigarilyo. Kailan pa natutong manigarilyo si Vanessa? Tumawa ng pilit si Vanessa. Isang tawa na walang saya. Hay naku, yan ba? Sinabi ko naman sa'yo kanina, di ba? Nadulas siya sa banyo habang naliligo. Ang kulit kasi. Lumapit si Vanessa at hinawakan ang balikat ni Roberto. Pilit siyang hinihila patayo. Ang hawak nito ay mahigpit. Masyadong mahigpit. Wala yan, Hon. Gasgas lang. Nilagyan ko na ng gamot kanina. Di ba, Mia? Ang huling tanong ay parang may diin. Isang babala. Hinintay ni Roberto na sumagot ang anak. Hinintay niyang sabihin ni Mia na, "Hindi po, Daddy. Pinalo niya ako." Pero narinig lang niya ang mahinang pagsinghot ni Mia. "Oo po. Nadulas po ako." Parang tinusok ang puso ni Roberto. Kilala niya ang anak niya. Alam niya kung kailan ito nagsisinungaling. Nagsisinungaling si Mia dahil takot ito. Pero bakit? Bakit takot ang anak niya sa asawa niya? "Tara na, Roberto." Malambing na udyok ni Vanessa. "Kailangan mong matulog. Ang gamot na ininom mo, kailangan ng pahinga para tumalab." Nagpahila si Roberto. Nagkunwari siyang naniniwala. Dahil sa ngayon, wala siyang nakikita, wala siyang pruweba, at nararamdaman niyang umiikot na naman ang paningin niya dahil sa antok o dahil sa kung anumang lason ang ibinigay sa kanya kanina. "Sige," mahinang sagot ni Roberto. "Good night, Mia." "Good night, Daddy," sagot ng bata na parang humihingi ng saklolo. Inalalaya ni Vanessa si Roberto pabalik sa master's bedroom. Narinig niya ang pagbukas ng drawer sa bedside table. Ang tunog ng pagkalansing ng bote ng gamot. "Ito pa, Hon," sabi ni Vanessa. "Pampakalma lang, para makatulog ka na ulit." Iniabot ni Vanessa ang isang tableta sa kanyang palad. Nagkunwari si Roberto na iinumin ito. Ngunit sa halip na lunukin, idinikit niya ang gamot sa kanyang dila. At nang lumingon si Vanessa upang patayin ang ilaw, mabilis niya itong inilabas at itinago sa ilalim ng unan. Huminga siya ng malalim. Nakatitig siya sa dilim. Hindi na siya naniniwala sa kanyang asawa. Ang bulag niyang mata ay nagsisimula nang makakita ng katotohanan. Amoy sunog na kape at murang sabon ang bumalot sa maliit na kapihan kung saan naghihintay si Teresa. 3 araw na siyang palaboy-laboy, 3 araw na halos walang tulog, at ang tanging nagpapatibay sa kanya ay ang imahe ng umiiyak na mukha ni Mia. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang langit ay kulay abo. May paparating na masamang panahon. Parang sinasalamin nito ang bigat sa kanyang dibdib. Biglang bumukas ang pinto ng kapihan at pumasok ang isang babaeng matikas ang tindig. Kahit simple lang ang suot. Si Lourdes, ang kapatid ng yumaong ina ni Mia. Ang tunay na pamilya yan ng bata. Mabilis na tumayo si Teresa. "Ma'am Lourdes," tawag niya. Nanginginig ang boses. Umupo si Lourdes sa kanyang harapan. Ang mga mata nito ay matalas, puno ng pag-aalala. "Teresa, anong nangyari? Bakit bigla kang tumawag? Akala ko ba ay bawal kang gumamit ng cellphone sa mansyon?" Huminga ng malalim si Teresa. "Pinalayas po ako, Ma'am Lourdes." Diretsong sagot niya. "Pero hindi po yun ang importante. Nasa panganib po si Mia."
Ikinuwento ni Teresa ang lahat. Ang sampal, ang nawawalang singsing, ang bitag na inihanda ni Vanessa. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Lourdes. Mula sa pag-aalala, naging pagkabigla ito. At sa huli, galit. Ang singsing ng kapatid ko, mariing sabi ni Lourdes, nakakuyom ang mga palad. Ginamit niya ang alaala ng kapatid ko para sa masama niyang plano. Ma'am, matagal na po akong may masamang kutob kay Ma'am Vanessa. Pagpapatuloy ni Teresa. Pero ngayon po, sigurado na ako. May gagawin siyang masama kay Mia. Napabuntong hininga si Lourdes. Isang buntong hininga na puno ng pagsisisi. Dapat pala ay hindi na ako pumayag na pakasalan siya ni Roberto. Bulong ni Lourdes. May hinala na ako noon pa. Kaya kumuha ako ng private investigator para imbestigahan siya. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Po? Binuksan ni Lourdes ang kanyang bag at inilabas ang isang brown envelope. Inilatag niya sa mesa ang ilang mga litrato. Mga litrato ni Vanessa na nasa isang marangyang kasino, nakikipagtawanan sa mga lalaking mukhang delikado. May utang siya, Teresa, paliwanag ni Lourdes. Milyon-milyong pisong utang sa sugal at ang mga pinagkakautangan niya ay hindi mga ordinaryong tao. Mga linta sila, mga loan shark. Biglang nag-ugnay ang lahat sa isip ni Teresa. Ang pagmamadali ni Vanessa, ang galit nito, ang desperasyon. Kailangan niya ang pera mula sa trust fund ni Mia, sabi ni Teresa. At gagawin niya ang lahat para makuha yon. Eksakto. Habang nag-uusap sila, narinig nila ang balita mula sa isang maliit na telebisyon sa sulok ng kapihan. Isang weather reporter ang nagsasalita. Inaasahan po ang paglandfall ng super bagyong Halia ngayong gabi. Magdadala po ito ng malalakas na hangin at ulan. Pinapayuhan ang lahat na manatili sa kani-kanilang mga tahanan. Nagkatinginan si Teresa at si Lourdes. Ang kanilang mga mukha ay parehong namutla. Isang malakas na bagyo. Isang perpektong pagkakataon para sa isang aksidente. Walang makakarinig ng sigaw. Walang makakakita ng krimen sa gitna ng unos. Biglang nag-vibrate ang luma at basag na cellphone ni Teresa na nasa ibabaw ng mesa. Pareho silang napatingin dito. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan ito ni Teresa at binasa ng malakas. Nanginginig ang boses. Gagawin niya mamayang gabi. Iligtas niyo ang bata. Napahawak si Teresa sa kanyang dibdib. Isang mensahe mula sa isang kakampi sa loob ng mansyon. Isang kumpirmasyon ng kanilang pinakamasamang takot. Tumingin si Lourdes kay Teresa. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa determinasyon. Hindi na tayo pwedeng maghintay sa pulis dahil mo. Sabi ni Lourdes, kailangan nating kumilos. Ngayon din, tumango si Teresa. Nawala na ang takot sa kanyang puso. Napalitan ito ng tapang ng isang inang handang ipaglaban ang kanyang anak. Kailangan nating makapasok sa mansyon ngayong gabi. Sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay matatag at buo. Kahit anong mangyari, ililigtas natin si Mia. Humahagupit ang hangin sa labas. Ang bawat bugso nito ay parang isang halimaw na sumisigaw, sinusubukang gibain ang malaking bahay. Ang ulan ay malakas na bumabayo sa mga bintana ng kwarto ni Mia, na parang libu-libong kuko na kumakalmot para makapasok. Nakasiksik si Mia sa ilalim ng kanyang kumot, yakap-yakap ang manika na bigay ng kanyang yumaong ina. Sa bawat kulog, napapapikit siya ng mariin. Sa bawat kidlat na nagliliwanag sa kanyang kwarto, nakikita niya ang mga anino sa dingding na gumagalaw, nagiging mga halimaw sa kanyang isipan. Pero mas takot siya sa halimaw na nasa labas ng kanyang pinto. Si Vanessa, simula nang umalis si Yaya Teresa, naging impyerno ang buhay niya. Ngayong araw, halos hindi siya pinakain. Ang tanging pagkain niya ay ang takot. Biglang namatay ang lahat ng ilaw, kadiliman, katahimikan,
maliban sa umaalulong na hangin sa labas. Napahawak ng mahigpit si Mia sa kanyang manika. At pagkatapos, isang kaluskos sa pinto. Dahan-dahan itong bumukas. Isang maliit na liwanag mula sa kandila ang pumasok at kasama nito ang anino ng isang tao. Isang mahaba at nakakatakot na anino. Pumasok si Vanessa. Hawak ang isang kandila sa isang platito. Ang apoy ay nagbibigay liwanag sa kanyang mukha. Pero sa halip na maging maamo, lalo itong naging nakakatakot. Ang kanyang mga mata ay madilim at malalim. Parang dalawang balon na walang hangganan. Mia, sabi ni Vanessa, ang boses nito ay malamig at walang emosyon. Mas nakakakilabot pa kaysa sa kulog sa labas. Gising ka pa pala. Hindi sumagot si Mia. Nagkunwari siyang tulog. Umaasang aalis na lang ang madrasta. Pero narinig niya ang paglapag ng platito sa mesa. Naramdaman niya ang paglubog ng kama sa kanyang tabi. Umupo si Vanessa. Alam kong gising ka, bulong nito. Bumangon ka dyan. May ipasusulat ako sa'yo. May hinila ni Vanessa ang kumot palayo kay Mia. Nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa takot. May inilapag si Vanessa sa kanyang kandungan. Isang piraso ng papel at isang ballpen. Sumulat ka, utos nito. Ano po ang isusulat ko? Nanginginig na tanong ni Mia. Idinikta ni Vanessa ang mga salita. Dahan-dahan at malinaw na parang lason na tumutulo sa tainga ni Mia. Isulat mo. Pagod na ako. Hindi gumalaw ang kamay ni Mia. Hindi niya maintindihan. Hindi ka susunod. Tanong ni Vanessa. Ang boses ay nagsisimula ng maging mapanganib. Hinawakan ni Vanessa ang kamay ni Mia. Ang lamig ng mga daliri nito ay parang yelo na gumapang sa kanyang balat. Pinuwersa nitong igalaw ang kamay niya. Sinusunod ang bawat letra na gusto nitong isulat. A, G, O, D, N, A, K, O. Tumulo ang luha ni Mia habang tinitingnan ang sarili niyang sulat kamay na bumubuo sa mga salitang hindi niya naiintindihan. Magaling, sabi ni Vanessa. Ngayon, isulat mo. Paalam. Muli, pinuwersa ni Vanessa ang kamay ng bata. Nang matapos, kinuha ni Vanessa ang papel at binasa ito sa liwanag ng kandila. Isang nangiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Perfect! Bulong niya sa sarili. Biglang hinila ni Vanessa si Mia patayo mula sa kama. Malamig ang kamay ng madrasta. Mahigpit ang hawak, parang posas na bakal. Sa saan po tayo pupunta, Tita Vanessa? Tanong ni Mia. Ang puso niya ay kumakaripas sa takot. Hindi sumagot si Vanessa. Kinaladkad niya ang bata palabas ng kwarto, patungo sa pasilyo na madilim at nakakatakot. Ang tanging liwanag nila ay ang kandilang naiiwan sa kwarto ni Mia, na unti-unting lumiliit habang sila ay lumalayo. Narinig ni Mia ang pinto ng kwarto ng kanyang daddy. Sarado. Tahimik. Daddy, tulong! Sigaw ng isip niya, pero alam niyang hindi siya maririnig. Pinatulog na naman siya ni Vanessa. Huminto sila sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa salamin. Ang pinto papunta sa balkonahe ng ikalawang palapag. Itinulak ni Vanessa ang pinto para bumukas. Isang malakas na bugso ng hangin at ulan ang sumalubong sa kanila. Halos patayin ang apoy ng kandila sa loob ng bahay. Napakalamig sa labas. Ang sahig ng balkonahe ay madulas dahil sa ulan. Nanginig si Mia. Ang manipis niyang pantulog ay basang-basa na sa loob lang ng ilang segundo. Alam mo, Mia, nagsalita si Vanessa. Ang boses niya ay kailangang lakasan para madaig ang ingay ng bagyo. Lahat ng problema ko, mawawala kapag nawala ka. Napatingin si Mia sa mukha ng kanyang madrasta. Wala na ang magandang babae na pinakasalan ng kanyang ama. Ang nakikita niya ngayon ay isang halimaw na may mga matang nag-aapoy sa galit at kasakiman. Ang daddy mo, malulungkot siya ng kaunti. Pagpapatuloy ni Vanessa
na parang kinakausap ang sarili. Pero makakalimutan din niya. At kapag nangyari yun, ang lahat ng pera mo ay magiging akin. Hinila ni Vanessa si Mia papalapit sa barandilya ng balkonahe. Mababa lang ito para sa isang 8 taong gulang na bata. Isang maling galaw lang at mahuhulog siya. Tumingin si Mia sa ibaba. Madilim. Ang tanging nakikita niya ay ang mga halaman sa hardin na hinahampas ng hangin. Doon niya naintindihan. Ang sulat, ang balkonahe, ang bagyo. Isang malungkot na aksidente, sabi ni Vanessa. Isang nakakakilabot na ngiti ang nasa kanyang labi. Ang isang batang nangungulila sa kanyang ina ay nagpakamatay sa gitna ng isang malakas na bagyo. Napakadrama, hindi ba? Umiling-iling si Mia, ang luha at ulan ay nagahalo sa kanyang mukha. Huwag po, parang awa niyo na po. Pagmamakaawa niya. Awa? Tumawa si Vanessa. Ang awa ay para sa mga mahihina, Mia. At sa mundong ito, hindi ka pwedeng maging mahina. Itinulak ni Vanessa si Mia papalapit pa sa barandilya. Napadulas ang mga paa ni Mia sa basang sahig. Nawalan siya ng balanse. Napahawak siya ng mahigpit sa malamig na bakal na barandilya. Ang kanyang mga daliri ay namumuti na sa higpit ng kapit. Ang hangin ay humihiyaw sa kanyang tainga. Ang ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Nakatayo si Vanessa sa likuran niya, isang madilim na anino sa gitna ng unos. Tumaas ang kamay nito, handa na para sa huling tulak. Kailangan mong mamatay. Sigaw ni Vanessa sa gitna ng rumaragasang hangin. Para ako naman ang mabuhay. Ang hangin sa labas ay parang latigo na humahampas sa mukha ni Teresa. Ang bawat patak ng ulan ay parang maliliit na bato na bumabagsak mula sa langit. Nakatayo sila ni Lourdes sa labas ng malaking gate ng mansyon, basang-basa at nanginginig sa lamig, pero hindi nila ito alintana. Ang tanging nagpapainit sa kanila ay ang nag-aalab na determinasyon sa kanilang mga puso. Sarado ang gate, sabi ni Lourdes, sinisigawan ng hangin. At may kuryente ang bakod. Imposibleng makapasok tayo dito. Kailangan nating makahanap ng paraan, giit ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay desperadong sinusuri ang bawat sulok ng mataas na pader. Bigla, isang nakabibinging dagundong ng kulog ang yumanig sa lupa. Kasunod nito ay ang tunog ng nababaling kahoy. Sa kanilang harapan, isang malaking puno ng akasya ang dahan-dahang bumagsak dahil sa lakas ng hangin. Bumagsak ito ng malakas sa ibabaw ng pader at kasama nitong ibinagsak ang isang bahagi ng electric fence. Nagkatinginan si Teresa at si Lourdes, isang himala, isang daan. Tara na! Sigaw ni Teresa. Mabilis silang tumakbo patungo sa bumagsak na puno. Maingat silang umakyat sa mga sanga nito at tumawid papasok sa bakuran ng mansyon. Ang kanilang mga damit ay napunit, ang kanilang balat ay nagasgasan, pero hindi sila huminto. Nang makarating sila sa loob, mas lalong naging mahirap ang sitwasyon. Ang damuhan ay naging putikan, madulas ang bawat hakbang. Ang dilim ay kinakain ng lahat, at ang tanging liwanag lang nila ay ang panakanakang kidlat. Saan tayo dadaan? Tanong ni Lourdes, hingal na hingal. Sa likod bahay, sagot ni Teresa. Nakabisado ang bawat sulok ng lugar. May pinto doon papunta sa kusina. Laging hindi nakalak yun. Dahan-dahan silang gumapang sa gilid ng mansyon, nagtatago sa mga halaman. Habang papalapit sila sa likod, natanaw nila ang ilaw mula sa isang flashlight. Isang security guard. Nagtago sila sa likod ng isang malaking paso. Pinigil nila ang kanilang paghinga. Naglalakad ang guard, ini-inspeksyon ng paligid. Bawat hakbang nito palapit sa kanila ay parang isang suntok sa dibdib ni Teresa. Malapit na silang makita. Biglang may kumaluskos sa kabilang dako.
Isang pusang ligaw na natakot sa bagyo. Agad na naituon ng guard ang kanyang flashlight doon. Iyon na ang pagkakataon nila. Ngayon na! Bulong ni Teresa. Mabilis silang tumakbo mula sa kanilang pinagtataguan patungo sa pinto ng kusina. Ngunit narinig sila ng guard. Sino yan? Sigaw nito sabay tutok ng flashlight sa kanila. Nahuli sila. Tumakbo ang guard papalapit, hawak ang kanyang batuta. Pero handa si Lourdes. Mabilis niyang kinuha ang isang maliit na lata mula sa kanyang bulsa. Pepper spray. Nang akmang hahampasin na sila ng guard, mabilis na ibinuga ni Lourdes ang laman ng lata sa mukha nito. Ah! Sigaw ng guard habang napahawak sa kanyang mga mata. Bumagsak ito sa putikan, nagpapagulong-gulong sa sakit. Hindi na sila nagsayang ng oras. Mabilis na binuksan ni Teresa ang pinto ng kusina. Pumasok sila sa loob ng madilim na bahay. Tahimik. Napakatahimik. Isang nakabibinging katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa sa ingay ng bagyo sa labas. At sa gitna ng katahimikang yon, may narinig sila. Isang sigaw. Hindi sigaw ng takot sa bagyo. Sigaw ito ng isang batang nasa bingit ng kamatayan. Mia! Sigaw ni Teresa at ang kanyang dugo ay parang biglang naging yelo. Mabilis silang tumakbo palabas ng kusina, paakyat sa hagdanan. Sinusundan ng sigaw na tila ginigilitan. Nang makarating sila sa ikalawang palapag, huminto sila. Ang sigaw ay nanggagaling sa labas. Sa balkonahe, tumakbo si Teresa papunta sa pinto ng balkonahe. Hinawi niya ito ng malakas. At doon, sa gitna ng rumaragasang ulan at hangin, sa liwanag ng isang saglit na kidlat, nakita niya ang isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Nakatayo si Vanessa sa gilid ng balkonahe at sa harapan nito, nakalambitin si Mia sa barandilya. Ang maliliit nitong daliri ay unti-unti nang bumibitaw. Itinataas ni Vanessa ang kanyang kamay, handa nang itulak ang bata. Huwag! Isang sigaw na puno ng sakit at galit ang kumawala mula sa lalamunan ni Teresa. Pero nilamon ng isang malakas na dagundong ng kulog ang kanyang sigaw. Walang nakarinig sa kanya. Isang kulog ang gumising sa natitirang diwa ni Roberto. Hindi ito ordinaryong kulog. Parang biniyak nito ang langit at ang lupa at kasama nitong yumanig ang pundasyon ng kanyang pagkatao. Hindi siya lasing sa gamot. Hindi na. 2 araw na niyang palihim na iniluluwa ang mga tabletang ibinibigay ni Vanessa. 2 araw na siyang nagkukunwaring mahimbing na natutulog, nagmamasid sa dilim gamit ang kanyang pandinig at pakiramdam. Hinihintay niya ang tamang pagkakataon. At ngayon na iyon, habang nakahiga siya sa kama, tinanggal niya ang lahat ng harang sa kanyang pandinig. Ang hagupit ng hangin, ang hampas ng ulan, ang kalampag ng bintana. Lahat ng iyon ay ingay lang sa labas. Pero sa loob ng ingay, may isang tunog na namumukod tangi. Isang sigaw, ang sigaw ng kanyang anak. Daddy? Mahina lang iyon, halos kinain na ng bagyo. Pero para kay Roberto, kasinlakas iyon ng isang bomba na sumabog sa tabi ng kanyang tainga. Bumangon siya mula sa kama sa isang iglap. Walang pag-aalinlangan. Hindi niya kailangan ng tungkod. Ang boses ng kanyang anak, ang kanyang naging gabay. Binuksan niya ang pinto ng kwarto. Mabilis siyang lumabas sa madilim na pasilyo, kinakapa ang pader, sinusundan ang direksyon ng sigaw. Wag po, parang awa niyo na po. Ang boses ni Mia, nanginginig sa takot at lamig. Kasunod nito, ang boses ni Vanessa, malakas at malupit, nilalamon ng ingay ng unos. Ang awa ay para sa mga mahihina. Mia, kailangan mong mamatay para ako naman ang mabuhay. Parang sinaksak ng libu-libong karayom ang puso ni Roberto. Katotohanan. Ito na ang katotohanang matagal na niyang pinipigilang harapin. Mas mabilis siyang naglakad. Malapit na siya sa pinto ng balkonahe. Narinig niya ang pagdulas ng sapatos sa basang sahig.
Narinig niya ang mahigpit na pagkapit ng maliliit na daliri sa bakal. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Vanessa, isang hininga ng paghahanda para sa isang huling nakamamatay na galaw. Sa sandaling iyon, lahat ng lakas sa katawan ni Roberto ay nagsama-sama. Ang pagmamahal niya bilang ama, ang galit niya sa isang taong nanlinlang sa kanya, ang pagsisisi niya sa pagiging isang bulag, hindi lang sa mata, kundi sa katotohanan. Parang isang anino, lumabas siya mula sa dilim ng pasilyo at pumasok sa balkonahe. Ang malamig na hangin at ulan ay humampas sa kanyang mukha, pero hindi siya natinag. Hindi niya nakikita ang eksena, pero naririnig niya ito ng buong linaw. Naririnig niya ang mabilis na tibok ng puso ni Mia. Naririnig niya ang pagngangalit ng mga ngipin ni Vanessa at alam na alam niya kung nasaan sila. Dahan-dahan siyang gumalaw, walang ingay, parang isang tigre na papalapit sa kanyang biktima. "Paalam mo, Mia," narinig niyang sabi ni Vanessa. Hindi na naghintay si Roberto. Sa isang malakas na sigaw na puno ng galit na naipon sa kanyang dibdib, sumugod siya pasulong. Hindi niya kailangan ng mata para makita. Sinundan niya ang boses ni Vanessa, ang amoy ng pabango nito na may halong amoy ng kasamaan. Nagulat si Vanessa. Hindi niya inaasahan na gising si Roberto. Lumingon siya at sa liwanag ng isang kidlat, nakita niya ang mukha ng kanyang asawa. Isang mukha na hindi na pag-aari ng isang lalaking mahina at nagpapauto. Ito ay mukha ng isang ama na handang pumatay para sa kanyang anak. Pero huli na ang lahat para kay Vanessa. Bago pa man niya maitulak si Mia, naramdaman na niya ang isang bakal na kamay na dumakma sa kanyang braso. Ang mga daliri ni Roberto ay bumaon sa kanyang laman, mahigpit, masakit, at hindi nabibitaw. Napahiyaw si Vanessa sa sakit at gulat. "Roberto, huwag mong hawakan ang anak ko." Ang boses ni Roberto ay hindi na boses ng isang tao. Ito ay isang dagundong, mas malakas kaysa sa kulog, mas nakakatakot kaysa sa bagyo. Hinila niya si Vanessa palayo sa barandilya ng buong lakas, dahilan para matumba ito sa sahig. Mabilis na gumapang si Roberto patungo sa direksyon kung saan niya huling narinig ang hikbi ni Mia. "Mia, anak, hawakan mo ang kamay ko." Sigaw ni Roberto, ang boses niya ay basag sa pag-aalala. Si Mia, na halos wala ng lakas at nakalambitin na sa labas ng barandilya, ay napatingin sa direksyon ng kanyang ama. Sa gitna ng ulan, sa wakas, ay nakita niya ang kanyang ama na nakita niya sa kanyang puso. Hindi ang mahina at nagpapauto na ama, kundi ang kanyang bayani. Inabot niya ang kanyang munting kamay. Kinapa ni Roberto ang malamig, basang balat ng barandilya. Pagkatapos ay ang kamay ni Mia. Ayan, nandito na si Daddy. Naramdaman niya ang malamig na mga daliri ni Mia. Mahigpit niya itong dinakma. Hinila niya si Mia pabalik sa loob ng balkonahe, gamit ang lahat ng lakas niya. Nang makabalik si Mia sa ligtas na sahig, inakap niya ng mahigpit ang kanyang ama. Nag-iyakan silang dalawa. Ang kanilang mga luha ay naghahalos sa ulan. Sa likuran nila, sinubukan ni Vanessa na tumakas. Ngunit bago pa man siya makatayo, bumukas ang pinto ng balkonahe. Hindi lang isang tao ang pumasok. Sina Teresa at Lourdes. Pareho silang basang-basa, pero ang kanilang mga mata ay nag-aapoy sa galit at paghihiganti. "Vanessa!" sigaw ni Teresa, at ang kanyang boses ay mas matinis kaysa sa hangin. "Wala kang awa." Natigilan si Vanessa. Hindi niya inaasahan ang mga ito. Nang makita ni Teresa na ligtas si Mia sa yakap ni Roberto, tumakbo siya palapit kay Vanessa. "Magnanakaw ka! Mamamatay tao ka!" sigaw ni Teresa. Sinasampal ang dibdib ni Vanessa. "Huwag mo akong hawakan, magnanakaw!" Sigaw ni Vanessa, nagtatangkang tumakas, pero napalibutan na siya. Lumuhod si Lourdes sa tabi ni Roberto at Mia. Agad niyang kinuha ang cellphone mula sa kanyang bulsa na kanina pa nakadial sa pulis. "Pakiaresto ang babaeng yan!" sigaw ni Lourdes, tinuturo si Vanessa. "Sinubukan niyang patayin ang pamangkin ko."
Samantala, naramdaman ni Roberto ang init ng katawan ng anak sa kanyang mga bisig. Hinalikan niya ang ulo ni Mia, hinarap niya si Vanessa. Kahit bulag, alam niya kung saan ito nakatayo. Hindi ka lang kumuha ng singsing, Vanessa, malamig na sabi ni Roberto. Kinuha mo ang aking paningin, ang aking pag-iisip, at sinubukan mong kunin ang aking anak. Hindi ka pamilya, hindi ka na tao. Dumating ang pulis at ang mga tauhan ng security. Dinala nila si Vanessa na humahagulgol na ngayon ng iyak, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Hindi niyo ako pwedeng gawin yan. Asawa ako ng lalaking yan. Ako ang may-ari ng bahay na yan. Sigaw ni Vanessa habang kinaladkad siya pababa ng hagdan. Pero wala nang nakikinig. Ang tanging mahahalagang tao sa balkonahe ay nananatili roon. Yakap-yakap ang isa't isa. Sa gitna ng unos na dahan-dahan nang kumakalma. Roberto, Mia, Teresa. Ang pamilya ay muling nabuo. Isang buwan ang lumipas. Ang pinsala sa mansyon na dulot ng bagyo ay naayos na. Ang mga basag na salamin ay napalitan at ang mga nahulog na puno ay tinanggal. Pero ang pinsala sa loob ng pamilya ay hindi ganoon kadaling ayusin. Nasa sala si Roberto, nakaupo sa kanyang paboritong sofa. Tahimik ang bahay at ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tunog ng kanyang paghinga. Nasa tabi niya si Lourdes. Ang lahat ng dokumento, Roberto, ay inasikaso ko na, sabi ni Lourdes. Ang annulment, ang mga kaso laban kay Vanessa. Gagamitin namin ang lahat ng ebidensya, kasama na ang testimonya ni Mia at ni Teresa. Mahihirapan siyang makalaya. Salamat, Lourdes, mahinang sabi ni Roberto. Salamat sa pagiging tapat na pamilya namin. Inilapag ni Lourdes ang isang maliit na bagay sa kamay ni Roberto. Ito, sabi ni Lourdes, ang singsing ng kapatid ko. Hinawakan ni Roberto ang singsing, napakalaking diamante, ang simbolo ng isang pag-ibig na matagal na niyang nalimutan. Sana ay hindi ko na lang inasikaso ang pagmamadali ng pakikipag-ugnayan kay Vanessa, bulong ni Roberto. Ang pagkamuhi ko sa kanya ay hindi magtatagal. Ang pagsisisi ko sa pagtitiwala sa kanya ay magpakailanman. Hindi lang yun, Roberto, mariing sabi ni Lourdes. Ang kasalanan mo ay ang pagiging bulag sa pangangailangan ni Mia. Ang pagkakaroon ng bulag na pananampalataya kay Vanessa dahil natatakot kang maging ama ulit. Tumulo ang luha sa mata ni Roberto. Hindi siya umangal. Alam niya na tama si Lourdes. Hindi ko siya nakita. Nanginginig niyang sabi. Hindi ko nakita si Mia na nasasaktan. Hindi ko nakita ang katapatan ni Teresa. At halos ikamatay yon ng anak ko. Samantala, nasa kusina si Teresa. Nagtitimpla siya ng gatas ni Mia. Bumalik siya sa mansyon bilang tagapangasiwa ng bahay at pangalawang ina ni Mia. Pumasok si Mia sa kusina, nakabihis na para sa pag-aaral. Yaya Teresa, nakita mo ba ang pink na hair clip ko? Tanong ng bata. Nasa ibabaw ng lamesa sa kwarto mo, anak. Sagot ni Teresa, hindi man lang kailangang tumingin. Ngumiti si Mia. Iba na ang bata ngayon. Hindi na siya ang bata na nagtatago sa sulok. May liwanag na siya sa kanyang mga mata. Lumapit si Mia kay Teresa at niyakap ito ng mahigpit. Salamat, Nanay Teresa, bulong ni Mia. Naniga si Teresa. Nanay. Ilang taon niyang inalagaan ang batang ito, pero ngayon lang niya ito narinig. Anak, humihikbi si Teresa. Hindi ka na lang po yaya, sabi ni Mia. Tinitingnan si Teresa. Kayo po ang nagligtas sa akin. Kayo po ang nagbigay ng buhay sa akin. Kayo po ang nanay ko. Inakap ni Teresa si Mia ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Sa sandaling iyon, pumasok si Roberto sa kusina. Hawak ang kanyang tungkod. Narinig niya ang huling salita ni Mia. Hindi siya nagsalita. Alam niyang hindi niya pwedeng bawiin ang titulong yon mula kay Teresa. Kinapa niya ang lamesa at natagpuan ang kamay ni Teresa. Hinawakan niya ito. Teresa, mahinang sabi ni Roberto. Wala nang salita.
ang makakapagpaliwanag ng pasasalamat ko sa iyo. Patawarin mo ako sa pagiging bulag. Patawarin mo ako sa pagsira sa dangal mo. Tumingin si Teresa sa kanya, puno ng pag-unawa. Wala na yun si Roberto, sagot ni Teresa. Ang importante, ligtas si Mia at nahanap niyo na ang inyong pag-asa. Inabot ni Roberto ang singsing kay Teresa. Ang singsing na ito, sabi ni Roberto, ay hindi nagdala ng pag-ibig sa bahay na ito. Ang tanging idinulot lang nito ay kasakiman at kasinungalingan. Pero ikaw, Teresa, ikaw ang tunay na ginto ng pamilya namin. Ayoko po niyan, sir, tanggi ni Teresa. Hindi para sa'yo, sabi ni Roberto. Para kay Mia. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tapat ni Mia. Anak, ang singsing na ito ay simbolo ng nakaraan, sabi ni Roberto. Pero ang dapat nating alagaan ay ang kasalukuyan at ang hinaharap. Hindi ka na nag-iisa. Nandito si Daddy, nandito si Lourdes, at nandito si Nanay Teresa. Yinakap ni Roberto ang anak, at sa pagkakataong ito, mahigpit na niyakap din siya ni Mia. Hindi na yakap ng takot, kundi yakap ng pagmamahal. 1 taon ang lumipas. Ang buhay sa mansyon ay hindi na katulad ng dati. Wala na ang mga lihim at ang mabibigat na anino ng takot. Napuno na ito ng tawanan at liwanag. Nakatayo si Mia sa balkonahe, ang lugar na dati kanyang kinatatakutan. Ngayon, napuno na ito ng mga halaman at bulaklak. Ang mga gumagapang na baging ay umakyat sa bakal na barandilya at ang mga bulaklak ay namumukadkad sa sikat ng araw. Hinawakan ni Mia ang barandilya. Hindi na ito malamig na bakal. Ito ay matatag. Hindi na siya ang munting batang nagtatago sa ilalim ng kumot. Ang 8 taong gulang na si Mia ay naging 9 taong gulang na batang malakas at masaya. Narinig niya ang boses ng kanyang daddy mula sa loob. Mia, handa na ang breakfast. Pumasok si Mia sa loob. Nakita niya si Roberto na nakaupo sa hapagkainan. Hindi pa rin gumagaling ang kanyang mata, pero hindi na siya bingi at bulag sa katotohanan. Mas nag-iisa na siyang kumikilos at mas madalas na siyang ngumiti. Sa tabi niya, si Nanay Teresa, nasuot pa rin ang apron, pero ang tindig nito ay may dignidad na ng isang nanay. Kumain ka na, anak, sabi ni Teresa habang inilalapag ang plato ng pancakes sa harap ni Mia. Salamat, nanay, sagot ni Mia. Hindi niya inisip na kakaiba ang sitwasyon nila. Wala nang madrasta, wala nang yaya, ang meron na lang ay daddy at nanay, ang tunay na kahulugan ng pamilya. Nakita niya ang maliit na kahon na nakalagay sa ibabaw ng side table, ang singsing. Ang singsing na pinag-ugatan ng lahat ng gulo. Kinuha niya ito. Daddy? Tawag ni Mia. Bakit, anak? Lumapit si Mia kay Teresa at inabot ang kahon. Nanay, gusto ko po na kayo ang mag-ingat nito, sabi ni Mia. Bakit ako, anak? Tanong ni Teresa. Dahil ang singsing na ito ay para sa taong pinakamalakas at pinakatapat. Paliwanag ni Mia. Para sa taong handang ipaglaban ang pagmamahal, kayo po ang nagligtas sa alaala ni Mommy. Kayo po ang nagligtas sa buhay ko. Ngumiti si Roberto. Tama ang anak mo, Teresa. Sabi niya. Dapat ay nasa iyong kamay ang bagay na yan dahil ikaw ang ginto ng bahay na ito. Kinuha ni Teresa ang singsing. Ang kanyang mga mata ay lumuha sa kaligayahan. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng pasakit, kinilala na ang kanyang katapatan. Salamat, anak, sabi ni Teresa. At salamat, Roberto. Muling nabuo ang isang pamilya. Walang pagmamahalan ng mag-asawa, pero may pagmamahal ng isang ama, isang anak, at isang ina na pinili ng puso. Ang pagmamahal na ito ay mas malakas at mas matibay kaysa sa anumang singsing o papel. Pagkatapos kumain, umakyat si Mia pabalik sa balkonahe. Tiningnan niya ang hardin. Ang sikat ng araw ay nagpapainit sa kanyang mukha. Sa kanyang isip,
Naalala niya ang huling tinig ni Vanessa, ang sigaw nito sa gitna ng unos. Pero hindi na siya natatakot dahil ang pinakamalakas na bagay sa buong mundo ay hindi ang hangin o ang ulan o ang galit ng isang masamang tao. Ang pinakamalakas na bagay ay ang pagmamahal. Ang pagmamahal na pumili sa kanya. Ang pagmamahal na nagligtas sa kanya. Ang pagmamahal na hindi nakikita ng mata, kundi ng puso. Nagbigay siya ng isang malaking ngiti sa araw. Ang bahay na ito ay hindi na isang mansyon. Ito na ang kanyang tahanan.